And we're back! Again! After a long time. Pero di natin alam kung kailan na naman lalabas ito. Shuffle kasi mamimili kami kung anong season nararamdaman namin babagay. Sino pala talaga to? Hello! Hello! Ayan. It's me. It's us. And welcome to the Generation Pagod Podcast. Yes. And bida tayong mga pagod. Dito na. Anong ka? Taglay ka natin. We put the P. In therapy. Tingnan mo, sa sobrang tagal namin. Alam kong na-miss yung... Wow! I-claim ko. Baka kami wala pala nanonood. Nababasa namin lahat ng tweets. Kailan ulit maglalabas? Wow! Okay, nakita ko. At si Jeremy nag-tweet siya. Sabi niya, excited for the next Oh. Grabe nga si Trina. Nag-PM. Nasa request si Trina. Ito na. So magpapasalamat muna kami ulit sa Blinks. Yes! Thank you so much, Blinks! Lagi nating suot itong Blinks. Okay. Kinuwot talaga natin. Kinuwot namin. Kasi multi-purpose sleeve. Pag-uusapan natin for today. For today, ang topic namin, guys, ay so may tinitingnan ka, cheat. Then, nandiyan mo plus one. Wow! Parang plus one ka pala dito. I know. Wala, imagination lang yun. So, for today, guys, ang topic namin ni Eka ay healing your inner child. Healing your inner child. So, sa dami-daming episodes na nailabas na namin, ang napapansin niyo lagi, umiiyak siya. Naiiyak ako pa na kapag nag-share. Sa mga ka-Gen P, sa tingin niyo ba, mag-comment kayo, iiyak na naman ba siya? Sa pag-heal wala kasi ako naging problema sa kabataan ko. Parang hindi bagay sa yung episode na Tama, walang kaluha-luha, hindi pa di duman sa krepa moments. Like, pinanganak ako, liway ref namin, bawal akong maligo ng galing sa faucet. Wow! Kailangan, Distilled? Yeah. Alkaline. Kaya yung skin mo, no? Very alkaline. Alkaline? Ano yun? Okay, go. Paano natin pag-uusapan ang ating healing the inner child? Hindi kasi parang nung binato sa atin yung episode na to, siyempre yun na naman tayo. Parang sabi namin na, ito na naman iyak mo. Pero dahil nga therapeutic ang ating podcast, sa mga nakikinig dyan from all over the world, wow! International. Yeah, si Liza. Hi, Liza. Hello, Liza. Yeah. Congratulations sa Lisa Frankenstein. Close din talaga siya. Parang sabi namin, okay, sige, parang natatawan nga talaga itong episode na to. Bilang this year, kaming dalawa ni Ekang ay nagsasarili na po. Ay, true! Oh my God! Kasama na ako sa Independent Plus. Maabangan niya na, magli-living alone diaries. Yes, guys, abangan sa TikTok. Okay, so umpisa natin doon. Pwede. Parang living alone, ganyan-ganyan. Paano natin na-heal ang ating inner child sa ating mga independent. Balikan natin yung batang Ekang na triad. Tapos kung ano yung mga na-achieve na ba natin yun. Parang gano'n. Bakit ba natin yun? Sa pamilya muna. Parang, meron din kasing parang bagong trend. Ewan ko kung kailan ba ito lalabas. Pero may trend kasi ngayon sa TikTok. Ngayon na nag-shoot kami, trending siya. Pag nilabas to, hindi namin kung trending siya. Ginawa mo to eh. Oh. Yes. Ano nga yung trend na yun? May trend sa TikTok na parang kailan mo na-realize nung bata ka na mahirap gawin. Sis, parang nakakaiyak. Share mo nga, ano yung parang ginawa mo? Ano yung share mo? Actually, sobrang dami. Kapag dumaan kayo sa kahirapan talaga, sobrang dami yung maaalala. Pero, for the record, masaya ako sa naging childhood ko. Wala akong galit sa nanay ko, sa tatay ko. Masaya ako ng childhood namin. Kasi syempre kapag bata pa, di ba, hindi ka naman aware unless makikita mo na sa iba na, parang sila. Para mo eh. Yes. Pero yung shinare ko doon sa TikTok ko na pinost, parang isa sa mga realization ko. Sa tuwing nagtitinda ang mami. Yeah, grabe yun guys. Sa tuwing nagtitinda ang mami. Kasi parang sa sobrang daming tinry ng nanay ko, may time nagtinda kami sa Fishport. May time nagtinda kami sa sari-sari store. May time nagtinda kami sa Agora ng coloring book. Ilang taon ganito? Ang unang-una doon yung Agora. Pwesto kami sa Agora. I think mga 7 years old ako noon, 6 years old din sa Agora. So parang nung bata ka, ang iniisip ko lang lagi, after school ko, kaya ako dadalhin doon ng tatay ko. Kasi pupuntahan namin yung nanay. Tapos yun pala, kaya kami dadalhin doon. Kasi yun yung ginagawa ng mom ko talaga para makakuha ng extra. So nagtitinda kami doon ng coloring book. Yung coloring book, yung maninipis pa na
round pages kasi recycled paper, tapos random drawing, 10 pesos siya. In first Sobrang uso ng time na yun. In first nakaka-uwi kami, walang bumibili. Kasi bakit naman bibili ang mga nasa paligid, diba? Ito yung coloring book, ang hirap ng buhay. Pero syempre kapag bata ka, hindi ko nare-realize yun. Akala ko nagbabating lang kami ng nanay ko. Tapos akala ko binibigyan niya lang din ako ng coloring book at the end of the day. Kasi parang, very good yung anak ko. Sumama siya sa akin. Dito siya Yun pa yung realidad. Makala ko binibigyan niya lang. Tapos may one time din, syempre kapag nasa Agora kayo, ano lang yan, kahoy-kahoy, di ba? Para lang kunwari yung mga tinda dyan nandyan. Tapos kunwari uhulan. Ang pinaka-ano lang yan, kung ba wala kayong kapote na may isasabit, yung yero lang na nakatayo, tapos may kahoy na ganyan. So, minsan nakadapa pa ako, dahil feel ko, kasi nai-enjoy ko yung mahangin, ganyan. So, doon ako gumagawa ng assignment ko. Kaya ngayon, kapag may nakikita akong mga bata sa gilid-gilid na nag-aaral, ay, parang ngayon naman ako lang. Pag nakakita ko ng mga gano'n, yung mga batang nag-aaral sa gilid, lumalambot yung puso ko. Kasi, na-experience ko siya nung bata ako na parang, kailangan matapos ko yung assignment ko. Yun lang yung goal ko that day. Kasi sinasabi sa akin ng nanay ko palagi, ayan na, pumipiyok. Sinasabi sa akin lagi ng nanay ko dati na parang kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral. Katabi na natin agad to sa update, no? Parang yun sinasabi ng nanay ko na magtapos ka ng pag-aaral kasi dyan ka aawon. So parang ako dati, iniisip ko, aawon from saan? Kasi hindi ko naman alam na nung type tayo. Mahirap pala yung sitwasyon namin. Akala ko normal siya. Up until nung naging scholar ako sa private school, doon ko na nakikita na, taray naman mga klasiko, yung mga pagganyan. Parang kapag sa ako ang hinirit ng ganyan, makapaluhi pa ka ng nari ko. So, isa yun sa mga realization ko, yung mga palipat-lipat kami ng tinda, palipat-lipat din kami ng bahay. Tapos, yan, laging nangungutang sa... May tindahan kami, pero nangungutang din kami sa tindahan, di ba? Akalain mo nga naman. Kasi tindahan namin, sarado na, naubos na yung tindahan, naiulam na namin lahat, wala nang itila. Hindi na kami makakabili ng mga bagong paninda. Ang ending, lilista ka sa kabilang tindahan, ayaw na kami pautangin kasi mahaba na pala yung listahan. So, dati may paano pa, para talagang naggagawa na rin ako ng script in mind. Tahan hindi na pinapautahin nanay ko. Dapat meron na akong sariling listahan. Okay nang pao ka nang pababayaan. So, parang si Ate Babylin, shoutout kay Ate Babylin. Salamat sa tulong ko, Ate Baby. Nakungutang para Ate Babylin sa akin ba nag-lista, melan ko yung nanay ko ng ganito, century ko habit. So, grabe. Pero strong ako, hindi ako umiiyak. Naibawi niya. Pero babalikan muna natin, no? Parang, nung nagkikwento ka, naalala ko rin din yung moments ko. Parang ako very high school. Parang high school ako, Gen P. Ito yung parang trauma siguro. Parang, ito yung mga trauma. So, share muna natin yung mga traumas na and experience natin nung bata tayo. Parang ako, kami kasi, yung mommy ko kasi, mayaman sila before. So, parang basta kung malalaman nyo guys, sobrang closest people ay nahangalan na parang, may trauma ako from the past because si mom, very teleserye yung relationship ng nanay at tatay. Okay. Parang si mommy coming from mayamang pamilya, si daddy yung parang kargador lang daw siya before sa rice mill ng natin. So parang ever since, ito yung story that I know ako. Nakikinig ka paruhin mo to sa... So comment section. Hindi, parang ang narinig ko before was hindi super gusto ng lolo ko yung dad. Parang gano'n. Okay. Feeling ko dahil doon, kinailangan maghiwalay ata ang parents ko. Physically, parang hindi pa legal yun. Pero parang physically separated. Ako, high school ko talaga pinaka-experience yung impact. Kasi, nung bata ako, kinder prep to grade school, private school ka pa, ganyan. Pero nafe-feel ko na, pang-apat kasi ako mga ka-Genpi sa magkakapatid. Tapos nung high school, kinailangan ko na lumipat sa public school and magstay sa tinda ko, which I'm very grateful. Tita Presi ko nandun ka. Kung may Tita Baby ka, Ate Baby ka, may Tita Presi na talagang tumira ako sa Makati and lumipat ako ng public school. Tapos nung time na yun, 4 kaming nag-aaral, imagine. And alam ko nag-exist na nung time na yun yung bunso namin. So 5 na kami. Tapos at that time, dahil nga kinailangan, basta parang nawala na trabaho yung dad ko, nagsusupport at that time was may lolo. Tapos medyo nagkaroon ng problem yung businesses, etc. Wala nag-shoulder nung finances for us. Parang ganun. So si mami, kailangan niyang payurin yung pag-aaral namin 5 magkakapatid. So ako, nasa public school ako. Imagine, parang at that time, ang pamasahe is 8 pesos papunta sa school. 8 papunta, 8 pabalik, 60. Tapos imagine, Jen, is ang baon ko lang na naalala ko, 20 pesos.
So 4 pesos ang matitira. Parang po ikaw as a high school kid, naiiyak tuloy ako. Parang anong mabibili mo noon na parang 4 pesos. So ako, hindi ko naman pwedeng sabihin sa mami ko na tagtagan niya. Tagtagan yung bawon ko, ganyan. So parang, kung time na yun, ang dami namin nag-aaral eh. So parang iniisip ko, kailangan ko ba mag-demand? Tapos ang ginawa ko noon, parang first year high school, kasi coming from the grade school, natanggap ako dun sa school ng public school agad, kahit galing from Manila ako because salutatorian ako nung graduate. Tapos nung pagpasok ko, first year, focus pa ako, aral-aral, studio. So nararamdaman ko may impact na yung baon ko sa akin. Tapos hindi ako makademand. Second year, kasi nag-focus naman ako sa pagbibenta. Imagine mo, everyday GNPs, meron ako parang malaking hindi siya eco bag eh. Basta meron siyang zipper siya. Pinupuno po yun ng mga chichirya, ng mga juice, etc. Tapos nilalako ko siya sa class. Dumidiskarte talaga ako. Tapos may one time, maalala ko talaga, parang oh my God. Merong guard na sinita ako, na parang may bag na kasi ako, tapos meron pa akong malaking gano'n. Sabi na, ano naman yan? Hindi ko naman kasi alam na bawal or whatever. Kasi pati teacher nga namin sumusupport sa akin at that time. So parang, for me kasi, mas may impact yung pagbibenta ko because hindi na bumababa sa kantin tuloy yung mga kaklase ko. Kasi 4th floor kami yung class. So parang, nauubos sa akin. Yeah. So parang, at that time, ang naging naging palusot ko noon, sabi ko dun sa guard, ay may entrepreneur plus po. Entrepreneur! Nagamit naman talaga. Hindi pinaspell. Okay. Chinek lang ang bag. Sabi ko, naidala ko talaga ang sari-sari store verbs sa school namin. So para for 2 years, nagawa ko yung second year and third year high school. So para nung time na hindi ako pumapasok sa top 10, pero parang ako, ang focus ko talaga na at that time was kailangan kong pumita para sa sarili. Kasi na after school, guys, pupunta pa ako ng market. Buhay pa ang market yun. Mag-grocery pa ako. Imaginein mo yun na parang bata ka, high school ka, may pangarap ka na, pero kailangan mo na rin magtrabaho para sa sarili mo. So parang, this 4th year high school, sabi ko, kinausap ko naging honest talaga ako sa mom ko. Sabi ko parang, itinakbo ko naman yung pag-aaral ko ng 2 years. Pwede bang mag-focus ulit ako sa stocks? Pwede kaya ba na parang tagtagan yung baon ko, etc. Kasi alam ko nakagraduate na ata yung kuya ko nung gengit. So yun, napagbigyan naman niya. Pero grabe, parang from that, yun yung parang inner child ko na parang feeling ko kaya rin, kasi business development yung job ko ngayon eh. Kaya parang naging pangarap ko talaga to be a CEO because of that situation. Na parang at a young age, nakikita ko na kung magkano yung pwede kong itubo sa chichirya, ganyan. Usong-uso pa yung may pa-dip na chichirya. Hindi ko na maalam kung ano nga yun? Genpi, Iyaji! Yes! Ayan na, oo. Iyaji, bumalik na yun. Yung may salsa talaga, yun yung pinaka-top seller. Top seller! Ano ba yan? Ikaw nagbibenta? Kung may rangay naman natin talaga nasa taas talaga si Iyaji, mabenta siya talaga. So parang ako yun yung parang pinaka natatandaan ko, nararamdaman ko talaga, wala, yun yung isa sa mga mararamdaman ko, mahirap yung sitwasyon. Parang, I think everyone can relate na kapag sinabing galing ka sa medyo mahirap kunwari ng kabataan, marami kang pinagdaanan. Talagang for the record, we are very grateful. Yes. Kasi natututo tayo sa buhay ng murang edad. And mas na-appreciate ko siya ngayon na medyo may kaitaran tayo. Medyo may kaitaran tayo. Ngayon ko na-realize na parang, buti pala ganito yung naranasan ko. Dati hindi ako masyado natatakot sa, alam mo yan, sa mga challenges. Challenges pang ganda pa rin. Pero I think ngayon, feeling ko sa ating dalawa, yung inner child, yung healing the inner child, I think part pa rin yung mapaganda yung buhay ng mga ermat natin, pamilya natin, di ba? I think isa yun sa mga pinakamalaki na parang growing up dahil nakikita natin silang ang hirap ng buhay. Ngayon medyo nakakaluwag tayo. I think part of healing our inner child is yung i-treat natin sila every now and then, di ba? Parang kunwari dati, pag sinabing Jollibee, ano sa amin yan? Dapat tapos na ang exam. Ano parehas tayo. Ang Jollibee, talagang first honor ka, patingin mo na ng grade, wala ka bang line of 8. Okay, deserve mo ng Jollibee. Jollibee, baka naman. Yes. Wow. Anong kwento ng Jollibee mo? Hindi, ang saya. Diba, parang ganun lang ng bata. Pero ngayon, kunwari yan, kahambawang gusto mo lang ng Jollibee, nagkikrave ka, nakakapili ka, parang simpleng ganun, healing your inner child na rin di ba? O kaya yung ililibre mo yung ermat mo, ililibre mo mag-date, isa na rin yan sa healing your inner child. Ano yung mga ganun ngayon?
Ako pinakaunang moment na masabi ko talaga nang-heal na namin yung inner child namin. As yung nag-family trip kami, narinig ko sa yung medyo gusto mong dalhin that gusto yung, pwede ko bang sabihin? Yes! Sita, gusto niya pong, may pangarap po si Ekang madala kayong set home. Yes! So parang ako naman, may chichika kaya pinatas ni kung sinabi yun ni Ekang, naalala ko tuloy na parang basta circa 2018 ata or 2017, talagang sabi namin magkakapatid, feeling ko ito na yung time na nagtatrabaho na kami, etc. Sana makalabas tayo na parang as a family out of the country. So yun yung first out of the country trip namin na parang grabe mo dati yun nga, challenge siya sa'yo na parang jeep ka lang, ganyan. Parang challenge siya sa'yo na makalabas ng Metro Manila, pero yung nag-Hong Kong talaga, ang saya, ang sarap sa puso na parang, yun yung parang nakakakilig kasi nga nagagawa mo na yun sa pamilya mo, na parang isa-isa nang nabubuo yung mga gusto mong gawin para sa kanila. And ang sarap makita talaga parang, hindi lang yung inner child ko yung nahili. Kasi parang nakita ko si mommy nag-enjoy sa Disneyland. Parang, alam ko kasi na parang pinakagusto talaga ng mom is parang makapunta sa iba't ibang bansa. And parang yung Hong Kong trip na yun, yung parang kaming mga bata, sobrang nag-enjoy kami. Pero nakikita namin na parang sobrang nag-enjoy niya. Si mami na parang, ang saya-saya niya sa Disneyland. Imagine, ilang taon na siya, pero parang ngayon niya lang nagawa yun para sa sarili. So parang, #thank you Lord talaga. So parang without His blessings, hindi mo magagawa yun para sa kanila. Parang habang living sila, ang sarap na maibalik sa kanila. I mean, yung parang magawa yan para sa kanila. Sobrang iyak ako habang naiiyak na ako ng slight nung pinapakinggan ko. Kasi goal ko din nga, ayun, madala si mami sa Disneyland. Kasi, growing up, gusto ko talaga mag-Disneyland. Alam niyo yung kapag bata ka, tapos nakakanood ka ng mga cartoons, ganyan, nakakanood ka ng Disney, kahit sabihin sa kapitbahay yan, sa klase nyo, di ba? Parang kapag bata ka, feeling mo gusto mong makapunta sa ganung masayang lugar, di ba? May pinsan ako na every summer, yung pamilya nila, lumilipad talaga sa US. Tapos naiyak ako kasi puro kuya ako, di ba, yung kapatid ko. So, yung mga kalaro kong babae, mga pinsan ko. So, kunwari pasaya ako, dahil scholar ako growing up. So, talagang aral ka. Pag tumadating yung bakasyon, talagang sa akin yun, like, yes, makapagsaya ako ngayon may childhood ko. So, wala akong iisipin grades, ganyan. So, may time na pupunta ako dun lagi sa mga pinsan kong yun. Tapos matitigal siguro after 2 weeks na dire-diretso may naglalaro araw-araw. Kasi kapitbahay lang namin yun. Biglang matitigal kasi pupunta daw sila sa US for like 2 months. Doon sila magsasummer, ganyan. Tapos syempre pagbalik nila, ipapakita nila, uy, nag-Disneyland kami, ganito, ganyan. Tapos yung mami ko, lagi siyang kapag ganun yung usapan, napapansin ko, lagi siyang aalis. Kasi feeling ko, ayaw niya akong mainggit. Hindi ako naiinggit. Hindi ko iniisip na sana yung mama ko din magawa sa akin yun, ganyan. Pero lagi yun, kapag gano'n ng mga ganyang usapan, ang mami lagi siyang magtatago, lagi siyang aalis, ganyan. Tapos tatanungin niya ako, sasabihin niya sa akin, anong gusto mo na may Disney? Tapos ang gagawin niya, dahil di niya ako madala sa Disneyland, pimilan niya ako ng CD. Na, sorry naman Lord, pero pirated. Yung bibili pa sa bayan, ganyan, sa palengke. Tapos ako papabilit niya. Tapos ipapatesting din namin sa palengke na yes, dati yun, hindi na siya gagawin ngayon, di ba? Pero like, yung ganong effort na talagang yung nanay ko, kung yung madala ng masaya na, ito na yung kaya ko ngayon, yung mabigyan ka ng idea na ano yung makikita sa Disneyland, whatever. So, kinuhanan kita ng CD sa palengke, ganyan. Tapos, papanoorin ko yun paulit. So, makikita ko yung nanay ko na pinupunasan pa yun ko na napanood mo na. Meron kami ng player, punasan niya pa yung CD kasi nga, ang feeling niya, kailangan ko yung panoorin paulit-ulit. Hindi pwede magasgasan kasi yun na lang yung nabigay niya para sa akin. So, yung mga ganun, sobrang tumatatak sa akin. Kasi kapag bata ka, di ba, kung halimbawa hindi naman maragya yung buhay niyo. Yung mga ganyang moments yung tatatak sa'yo. So ngayon talaga, plano ko na kapag first time ko makapag-Disneyland, gusto ko talaga kasama yung germat ko. Na gusto ko ako na yung gagastos for her, wala na siya kilala pa. Mas nakakuna niya nga concert kasi mga ka-Genti, bumukod kasi ako, di ba? Para lumapit sa trabaho. Tapos ang mama ko, ko na talaga siya ng passport. May passport mo para makapag-buy ng flight, ganyan. Pero dahil naglipat ako ng lugar, first time kong bumukod,
inisip niya na agad, hindi na kami tutuloy. Kasi syempre sanay siya na hindi naman kami nakakaluwag-luwag, di ba? Parang priorities muna. So inisip niya na, hindi na kami tutuloy kasi bumukod na rin ako. So next year na lang ako mag-aayos ng passport. So na sinabi sa hindi may mag-ayos ka, ipupush talaga natin. Kahit sabi, kasi utang isang araw yan sa Hong Kong, 2 araw, 3 araw. Basta sa birthday ko, magdi-Disneyland tayong 2. Parang ganun lang yung goal ko. So super happy na niya. Tapos naiiyak siya kasi feeling ko napaproud siya na, alam mo yun, hindi ko din alam kung paano, kung wala si Lord, hindi ko alam paano nangyayari to sa buhay ko, di ba? Alam mo yun, ewan ko, hindi ko ma-explain. Kapag galing ka sa maraming pagsubok, kapag nakakaangat-angat, medyo lumuluwag-luwag, minsan nahihirapan pa tayo i-accept na totoo ba yung mga nangyayari? Natatawa lang ako mga ka-Jenny kasi sobrang magkadugtong talaga atang dugo namin. Kasi pupunta siya ng Hong Kong, magkalapit po ang birthday na. May 2 ako, May 4 siya. May 7. May 7. Proud ko pa. May 2 ako, May 4 siya. 7? Si May 4. Basta May kami both. Kaya pag nababati na ako, alam kong palapit na yung birthday. Ngayon lang namin, ngayon ko lang na-discover. Pupunta siya ng Hong Kong with airmat niya. Singapore naman ako with air. Sir. Sabi ko parang 30th ko kasi yun. So parang sabi ko, di ba yung iba gusto nila yung party, etc. Ang top of mind ko talaga, gusto ko mag-out of the country trip then with mom sa birthday. Na parang wala rin siyang iintindihin. So parang with this one, tumulong yung mga kapatid ko maraming sa. Pero parang sabi ko, ibibigay ko sa kanya. Kasi meron din akong parang sobrang similar na story with Ekang na dahil nga nagkaroon ng panganay po ang mommy ko. So parang nung time na yun, ang tawag dito, ang nangyari, siya yung expected na maging next parent. Driver ng pamilya, ganyan, chu-chu-chu. Tapos dahil nga nagkaroon ng fall off yung relationship nila, etc. Yung mommy ko, marami siyang hindi nagawa para sa sarili niya. At mind you guys, yung bata sila, dalaga sila. Kaya ako Singapore yung pinili ko because naalala ko yung storya na nakapunta yung mga tita ko, parang all girls na sila ngayon 6 silang magkakapatid na babae ngayon. Nakapunta sila sa Singapore with lolo, papang yung tawag namin. Hindi kasama yung mommy. Nung dalaga sila. Tapos hindi ko maalala yung rason. Kaya parang ako, ever since, feeling ko yun yung ng mommy ko na, kumbaga kung may episode nyo ba ito? Bakit? Feeling ka inner mom na pala ito. So parang, yun yung parang sa kanila, inisip, parang sabi ko, hindi ka nakasama nung Singapore. Tapos sabi niya hindi ako nakasama, etc. Tapos parang, sobrang relate ako kay Ekang guys. Ay, magkapatid ata kami nito. Kasi parang meron din kaming time na gano'n na, dahil nga ang focus na ng nanay ko is mapag-aral yung mga anak niya. Alam niyo ba guys, taga Davao, Cotabato kami, yun yung probinsya namin. Ito mga tita, mahal ko kayo. Kung maririnig niyo man to, wala akong tampo, pero may mga times nung mga times sa may kabataan ka na parang isipin mo bakit parang iba yung treatment sa iba pamangkin, etc. So parang ito na parang merong time na lagi akong nadadala nila sa Davao or lagi ako na-convince na sumama sa Davao because sasabihin na magsasamal. Ano yung magsasamal? Samal Island. Island sa para siyang Boracay of Davao. Ganyan. So ako as bata, saya samal gay. Tapos parang may time na sobrang tumatak talaga ito sa akin din nung bata ko na parang may time na kailangan natin mamili ng makakasakay sa sasakyan. Tapos dahil parang kami yung pamilyang, kumbaga sa magkakapatid, kami na least priority. Yung tres splashes yung parang na least priority na, sige, iwan na lang sila yung Tapos parang, nung bata ka, yun yung nilook forward. Tapos parang nag-crush siya, harap mo na parang, wala akong magawa kasi parang hindi ko naman malapit kasi parang may mga daddy yung ibang pamilya. So parang syempre mas nagli-lead yung mommy ko introvert pa siya. Tapos parang no time na yun, para akong anak nga, kami hindi makapass out. Ganun. Tapos parang so ngayon, iniiwan talaga. Talaga kami. Na parang naiwan kami sa Cotabato, pumunta rin sila ng Samal, natuloy sila sa Samal. Tapos parang marinig ko na yung story. Pitsan po na parang tinuloy sila kasama lang, saya, ganun. Tapos parang every time na, ang laki kasi namin extended family. So every time na pupunta kami ng Davao, naiyak ako. Parang every time na pupunta kami from Cotabato to Davao, parang 3 hours driving. So parang may time na, damag-dama ko talaga yung impact na parang least priority kami as the splashes before. Kasi parang pick up yung sasakyan ng mga tito ko. Tapos parang,
every time magde-decide kung sino yung, di ba sa pick-up, meron yung open part. Parang may isa lang na 4-seat, parang driver, yung harap na passenger, 4-seater, tapos kayo na yung open and pick-up sa likod. Parang every time na magde-decide na parang, hindi na kasha, sino yung dapat sa likod. Laging kaming magkakapatid na splashes, so yung parang nasa likod. Kaya parang, from then on, before, hindi naman ako parang nagtatanim ng galit, pero promise ko talaga sa sarili ko na parang, hindi ko na ma-feel dapat na lagi kaming ditch. Parang pag upunta kami doon, kailangan cargo na namin sa riff na. Parang meron sila, galing lang nilang Davao nila mami. Hindi alam to walang nakakaalam nila sa pamilya ko na parang pag kinagamit na nila sa akin, yung magsasabas daw kami, sumama ka, laging mag-flashback sa akin yun. At sinabi na naman nila, ang lagi ko na sinasabi, achievin ko na lang yung saman lang ako na lang. Parang sabi ko talaga, parang pag-iipunan ko yung Pearl Farm Davao. Kasi gusto kong pumunta doon sa Pearl Farm na yun. So parang sabi ko, pag-iipunan ko na lang ito. Sabi ko, pupunta ako doon nang hindi ako nakaasa doon sa sasabihin nila. Parang grabe no, na parang ang bata-bata ko pa, tumatak talaga siya sa na parang anim sila magkakapatid, lagi kami in this priority dahil ba hindi kami pinaka-well off, etc. etc. So, yun. Parang yun yung parang Disney moment mo sa akin. At least Disney princess ka na ba? Ano ba naman ito? Ano naman tayo, diba? Pero napaproud ako I'm so proud of you. Grabe no. So bagay. That's so proud ako sa'yo. Ngayon ko lang naalala. As in, kami kasi ni Ekang, pag may episode kami nito, kami nagpaplano. As in, kaya sabi ko sa kanya kanina, Ray, andito yung yung outline. Sa'yo na ako. Yeah, lang sa amin yung outline na parang, okay, healing your inner child na topic nyo ngayon. Just flow lang kami. Kaya kami hindi namin planado. Parang mabububog ba kami nito? Parang grabe yung mga hugot namin from the past. So, yun. Sino ba kasi nag-design ng mga inner child? Pwede naman tayo pagkwentuhan na sino yung crush mo. Diba? Para mapag-usapan lahat ng mga crush natin. Hey. Teme. Pambansang lalapot. Ay! Charit lang. Pero nga, balik tayo sa topic natin. So ngayon, hinihil natin ang mga inner child natin. And super nakarelate ako dun sa... And I think marami rin ako nakitang ganito sa TikTok na parang isa sa mga realization nila na medyo sila yung hindi well-off no kabataan. Kapag yung mga ganyan, may mga outing, may mga gathering. Tas ang ambag nyo, either yung paglilinis, yung pagkakwento. Alam mo yun, yung parang wala talaga kayong mai-offer eh. Diba? Parang, and it's really seen kahit like kunwari sa bahay, sobrang payak. Ang mami ko din, laging yun hindi siya mapakalay kung hindi siya kikilos. Kahit sa sariling lugar ko ngayon, kapag pinupuntahan niya ako, parang naninibago siya pag sabi ko, relax ka lang, gusto ko rin gusto niya maglinis, gusto niya magganito, gusto niya maghugas na parang ako gusto ko siya mag-relax, pero nagigets ko din, ayaw ko rin basagin yung trip niya kasi ganun at ganun sanay. As in, growing up, diba, kunwari, yan nga, may mga outing, sana yung sige ako na maglilinis kasi wala naman akong budget na pangbigay sa bilihin ng ganito, so pangbigay mga ganito, yung mga ganito. And I've been parang ngayon talaga na-feel ko na talagang parang isa-isa nga naming hinihil talaga yung inner child namin. Kasi parang imagine guys, lately kaming tres splashes naman yung pag may every time nilipad from na relatives namin from Davao, minimake sure talaga namin kahit may bubuk kami from those situations. Like, alam namin yung magkakapatid as in parang kami napag-uusapan niya namin ng ate namin na parang ito na naman, parang tayo na naman yung ipinababagay. So parang naging drive talaga namin yung to be successful. Pero imagine, Jetty, hindi kami naging vengeful. Parang kami, tinatak namin sa sarili namin na parang titignan namin yung parang grateful things na dapat naming ibalik rin or ibigay rin sa mga kapamilya natin. So parang pag umuwi talaga yung mga relatives namin, talagang minimake sure namin na naliday rin namin sila, may lalabas namin sila, kahit man lang may dine out namin sila, nasagot talaga namin press splashes. So, yun lang, parang siguro ang learning ko out of this is iba talaga yung traumas na naibibigay ng, especially the formative years. Yung years na talagang nafo-form ka pa as tao. So sa mga matatanda na nakikinig dyan, let's also be careful how we treat the children. Like us, parang ang dami naming hinihil because of the situations we had in the past. Kaya ako parang, aside from healing my inner child, ang pinomise ko talaga sa sarili ko as Ryan is, aalagaan ko yung mga bata.
kaya napapansin ng mga ate and kuya ko na may anak ngayon, ang hilig-hilig ko sa bata. Because parang for me, kailangan yung ma-instill sa kanila or the good things also. Na parang kailangan kong na-experience ko to, matitigil na to sa akin. Kaya rin pag tinatanong ako, Mare, na parang, bakit ano? Kasi meron akong time na parang nag-out ako sa family ko. Hindi ako nag-out because nag-out ako. Naiyak ako because breadwinner ako. At ang nakikinig sa akin at that time, or ang confidante ko at that time is yung ex ko. So parang, tinanong ko kasi yung sarili ko, na 21, breadwinner ka na. Pang-apat ako, breadwinner ka na. Bakit ako yung parang may cargo ng pamilya? So parang, I've come to acceptance na kung hindi matitigil sa akin yung struggle na to, mag-isul pa ulit yung bunso namin kapapon. So parang ako, I hope to those who are listening, let's also be careful how we treat the children. Mm-hmm. So parang, sabi nga ni Katrio, universe. At ni Mang Jose Rizal, sila naging future. So parang, aside from us healing our inner child, let's also be conscious on how we treat other people. Kasi may iba, ang nagiging outlet nila, ay, binubugan ako, ipapasa ko to. So parang, let's also be conscious sa stop mo na yung cycle. Oo, stop mo na yun. Very good, Mary. Stop mo na yung cycle sa'yo. So parang ako yun yung pulot ko from all the healings na ginawa ko. I think dahil na-mention mo yung stopping the cycle, parang ngayon ko naisip na yun yung pinaka naging outlet ko sa pag-heal ng inner child. Like, kunwari sa pamilya namin, medyo habulin talaga ng nagiging broken family. Or like, medyo sumaniwa ng very light. Nagkaroon ng mga kapitan on the side, di ba? Ang daming ganun sa history ng pamilya. And parang nagkakaroon na rin ako ng edad. When I look for a partner, talagang inaano ko nung, alam mo yun, yung ayoko mangyayari ulit sa akin yung nangyayari sa pamilya kasi grabe yung epekto sa bata. Mm-hmm. Halimbawa sa akin, for the record, mahal ko din yung airpot ko. Nagkaroon siya ng time na sobrang pasawagi siya. Up until nagka-college ako, yun yung huli niyang pagkakamali. And grabe pa rin yung effect niya sa akin. So parang yung maging aware ako na like, ayoko nung magkaroon ng ganong bata ulit. At least na manggagaling, kunwari kung ako man mag-decide na mag-family one day, ayokong maranasan yung naranasan ko. And feeling ko, puro ganun lagi yung thinking ko sa pag-heal ng inner child ko na kung ano man yung naranasan ko from before, ayoko siyang maranasan ng susunod na generation sa akin. Bukod like yan sa paghanap ng partner, halimbawa sa pag-provide, even sa pag-provide ko sa sarili ko. Lumaki kasi ako sa hingi, sa utang. And hindi ko sinisisi yung magulang ko dito kasi mahirap talaga yung buhay. And I'm very grateful na nabuhay ako dahil sa pangungutang sa paghihingi. So, ang dami kong moments in life na grabe, hindi ko na alam kung paano nagagawa ng nanay ko talaga na parang halos lahat ng makasalubong ko, lahat yan may utang kami sa kanila. Na parang ako minsan, nung nagdadalaga ako, minsan nahihiya ako. Pero ngayon na naiintindihan ko na yung mga bagay-bagay, so proud ako sa nanay ko na nung time na yon na nagiging aware ako, tapos nahihiya ako, I'm sure mas nakakahiya para sa kanya, pero kinakaya niya kasi wala siyang choice. So ngayon yung pag-heal ko ng inner child ko, gusto ko, hindi ako hihingi sa kahit na sino sa pangangailangan. Gusto ko, mapoprovide ko yung pangangailangan ko. Plus, napoprovide ko pa yung airmat ko. Para lahat talaga, gusto ko mag-stop yung cycle sa akin. Kasi dati may na-experience din ako. Yung mami ko, nangutak siya ng 10,000 sa nanay ng kaklase ko na naging high school bully ko eventually. Naging high school bully ko siya dahil sa incident na yun, doon nag-start. Dahil nangutang yung nanay ko, hindi na ibalik after a month. Hanggang sa, ang ginawa ng nanay ng kaklase kong yun, kinalat na sa buong school na yun, ni Erica, nagutang sa akin, ganito, ganyan. Yes, hindi ko ini-invalidate. Mali namin yun, nangako kami na ibalik sa'yo 1 month, ganyan. Pero hindi ko matanggap. Yung talagang ipahiya yung nanay ko sa lahat. Yun yung, I mean for me, syempre nanay ko to, kakampihan ko yung nanay ko. Alam kong mali yung ginawa namin na hindi kami nakapagbayad on time. Pero kasi mahirap talaga yung buhay. Pero hindi ko rin matanggap na pinapahiya ko yung nanay ko sa lahat ng taong kakilala niyo para i-hate siya, para wag siya tulungan. Alam mo yun, kaya lang din naman siya nangungutang kasi para mabuhay ako, para mabuhay kami mga anak niyan.
up until nanganak na rin yung trauma na yun, for sure siguro naging traumatic din dun sa naging high school bully ko. Na ang nangyari pa sa kanya, yun din yung naging, paano ba? Yun yung naging gasolina sa sunog. Wow! Naman talaga. Naging gasolina sa fire. Katalino naman ng mga puto. Yun yung naging gasolina niya para i-hate ako. Na like, yung nanay mo hindi nagbabayad sa nanay ko. Ganito, ganyan, blah, blah, blah. I mean, we were all kids, di ba, at one point. Talagang hindi rin siguro pa namin alam that time. Di ba, hindi pa natin alam ang nangyayari sa buhay. Pero alam mo yun, yung mga ganon na nanganganak siya ng ang daming pagkakamali, naging trauma siya. So dahil nabuhay ako sa ganon, gusto ko ngayon sa pag-heal ko ng inner child ko talagang nakakapag-provide ako sa pangangailangan ko. And may susobra pa para may extend ko siya sa pamilya ko. Lalong-lalo sa ermat ko. Kasi ayoko na talaga dumating sa point na may mangmamaliit na naman sa nanay ko. Kasi grabe, like, kilala ko sila lahat, na-witness ko yun lahat. And ngayon na like, na medyo nakakaluwag-luwag, pag birthday ni mami, naalala ko, pinati ko siya, happy birthday mami. Yung iba't sa mga nagmamalit sa kanya, si Todo birthday din. So proud of you, Hare, happy birthday. Ginagawa ko, dinadelete ko na lang sa post ko. Kasi ayoko na siya matrigger na like, dati pinamaliit ako dito, tapos ngayon biglang pinaplastic ako. Ako na mismo nagde-delete. Nag-comment yun, yung inutangan niya ngayon ng high school, proud of you, Mare, happy birthday. What? Mare. Walang Mare. Buti nga, hindi ka pa nakablock sa akin eh. Kasi nagpapasalamat pa rin ng yung 10K mo, nabuhay ako ng ilang buwan. Pero date ka sa akin ngayon. Happy birthday, Mare. Proud of you. Sleep na. Guys, Sino ka man? Open ang happy tanggapan. Face to face. So yun, as in yung healing ko ng inner child ko, malaking part doon yung pag-stop ng cycle na Yes. nakita ko growing up. Kasi sabi nila, di ba, kapag bata ka, yung magulang mo, it's either gagayahin mo or hindi mo na gagayahin yung ginagawa nila. And I love my parents so much. I have so much respect for them. Pero dahil nga sa hirap ng, alam ko marami silang nagawa dahil sa hirap ng sitwasyon. Pero ako, ayoko nang ulitin yung mga nangyari sa mga ginawa nila before. So that's how I heal my inner child. Thank you. Good night. Ang araw, good night. Good morning. Pero, grabe. As in, parang mapapansin mo, ang ganda ng sinabi, parang na-pick ko yun dun sa sitwasyon mo na parang as parents also. For those parents na nakikinig sa atin ngayon, kung nasan man kayo, nagde-drive man kayo or what, sana gamitin nyo talaga itong episode na to as a reflection kung sino ka ba, kunyari sinong Ryan ka ba ngayon, sinong Eric ka ngayon, ano bang bubog yung parang, ay, nadala ko pala yung hindi magandang trait ng parents ko, etc. Kasi tama si Ekang eh, parang as parents, ikaw yung nagiging modelo ng bata. Ikaw yung nakikita niya eh. Halos 24/7 ka niyang kasama. Yung mga bagay na ginagawa mo, yun yung nakikita niya, akala niya tama. Kasi hindi pa naman niya alam yung tama o mali. So sana, take it. Lahat talaga na tutunan natin sisimasa. Agree. Parang take into reflection mo sana yun na parang, okay, tanggapin mo kung may mga mali tayong bagay sa sarili natin. Parang self-awareness talaga, Maris, Dagi, na parang, sana hindi na madala at hindi na maging trauma pa yan at i-heal na natin yan. So parang ang sarap. Ang dami pa naming gustong i-share pero since alam kong nakarating ka na sa papupuntahan mo, ipapost mo na rin itong episode na to. In the next step mo na to. Baka in next episode na namin yung mga dapat pa namin. Kasi hindi naman kami magiging... I mean ako, I'm grateful for all the situations sa pinagdaanan namin eh. Yes. Kasi imagine guys, na parang kung nagpakadugmok kami dun sa mga malulungkot na sitwasyon na hindi kami mag-strive hard to be where we are right. So parang, thank you Lord pa din for letting us really be challenged on those situations para mas manamnam namin ngayon yung masasarap na bagay. Kasi ang sarap eh, to rejoice, to celebrate living ngayon sa mga sitwasyon namin, na madala mo yung family mo and yung mga ibang kapatid mo sa iba't ibang lugar. Kasi ang sarap doon to just really celebrate those moments, lalo't pat alam mo may mga pinagdaanan ka. Yes, and to end our episode, may pag-ganun formal naman talaga. I think, syempre, marami kayo matututunan sa atin. And marami talaga sa atin, siguro marami nakikinig ngayon na nasa mahirap na sitwasyon. And madali lang sigurong pakinggan kasi kung ngayon nyo lang kami nakilala ni Rai, di ba? Kahit anong sabihin namin na it will get better. Yes, tama. I'm sure mahirap siyang paniwalaan hanggang sa nakikita mo na siya right before your eyes. It is really happening. Diba? And totoo yun, kahit kami, hindi perfecto, kahit ngayon na medyo nakakaluwag-luwag siguro.
may mga times pa rin na ako personally naiisip ko pa rin na ano kaya yung feeling yung talagang pinahanapan ng walang problema. Yung talagang lahat mo ibibigay sa'yo, diba? Isang hilingin mo lang andyan na. Totoo yun. Talagang minsan mapapaisip ka na sana gano'n na lang din yung sitwasyon ko na kahit anong problemang isipin ko, may solusyon agad. Pero siguro gusto ko i-end yung episode with the attitude of gratitude. Yes. Kasi magpasalamat tayo kung nasan tayo ngayon. Kasi totoo yan, patitibayin ka yan. Kung saan ka man dali ng tadhana one day, patitibayin ka ng sitwasyon mo ngayon. Hindi man siya nagme-make sense ngayon, pero tandaan nyo na kung anumang barahay, yung naka-deal sa inyo ngayon, kung anumang barahay yung meron kayo, pwede nyo yan gamitin to your advantage, di ba? Pwede nyo yan gawa ng paraan Para manalo kayo sa buhay. Ganda. Si OA. Ayan, tignan niyo yan. Lahat ng barahan namin nagagamit namin sa episodes. to inspire our Gen P. So maraming salamat, Gen P. At kung meron din kayo mga sitwasyon like this, again, kasama nyo kami to heal those. Mag-comment lang kayo. Please feel free. If you feel that we are your safe space, andito talaga kami para makinig. Kasi alam namin nasa plano sa season 2. Wow! Season 2. Actually, sa season 2, questions. Magbabasa na kami ng mga sitwasyon nyo. Magtutulungan na tayo. Magsasama sa ang Sky Podcast. Wow! Sila 3 ways later. May banana na. Pinya. Pero, yun, feel free to, share your traumas. Sabay-sabay tayo talaga mag-feel. Alam mo, ang mundong to, di ba sabi nga ng Beauty Queens, world peace ang gusto natin ibigay. So, yan, maraming salamat again. This is Ryan Tresplasios, ang kasama ninyo sa pag-ihil. Yes, and this is Erica. Ganda lang yung ambag. Thank you, guys! Thank you. Please use our hashtag Generation Pagod Podcast. Hashtag Gen P. Tag nyo kami on all social media accounts and see you in our next episode.